Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturists, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. O Diyos, salamat po sa bawat araw, sa mga biyayang natamo, at sa pagmamahal na ipinapahagi. Patuloy mo po kaming gabayan, bigyan ng lakas at pag-asa upang sa bawat hamon kami manatiling matatag. Itinataas po namin muli sa inyo ang simula kabuuan hanggang napag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang tunay na yaman ay nasa ating karanasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa buwan ng Oktubre. Ako po Sarah Arshaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 5, 2024. At syempre po, welcome po sa ika-6 na season at ika-4 na pong episode ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 TCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lang po, syempre, nais po namin kayong i-acquaint, kumbaga, sa kung saan nyo po kami natutunghayan. Kung by any chance na tsansahan nyo lang kami, no? Tayo po ay accessible via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Hanapin lamang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, kung kayo po ay sa radyo nakikinig, tayo po ay nasa talapihitang 702 sa AM band. And of course, nais po namin batiin yung mga maaga po nating mga kababayang gumigising para po makinig ng Maunlad na Pilipino. Una na nga po dyan si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga. By the way, lagi po si Ma'am First na nag-comment. So, kung meron lang po kaming ribbon sa inyo po namin ito ikakabit, Ma'am. Dahil kayo po ay laging first sa ating comment section. Hindi ko po sure kung ano yung ating binanggit tungkol sa Easy Agri. Maganda makatapos ng study. Ang agri-history maganda rin. Sana madami pa matulungan. Ayun po, no, siguro tungkol doon. Ito, sa batid ba ninyo? Alam namin ang segment na ito. At ang ganda ng proyekto, talagang may budget. Maganda. Talagang happy po kami na happy po kayo. At nalaman po ninyo tungkol sa mga gawain ito ng ating Department of Agriculture. At mula po kay Ma'am Dulce Alicante, mapagpalang araw po Maunlad na Pilipino, Miss Ella Cajon. God bless po. Thank you po sa mga impormasyong inyong ibinabahagi. Syempre, Ma'am, para po sa inyo at sa ating lahat ito. At Sir Epifanio Salvador, good morning. Share na. Kaya din po magandang umaga po kay na Sir Ronald Young, Carmelita Julian Marcos Pablo, Nova Basco Sumangid, Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, Ma'am Nora Cancela, gayon din po kay Euforcina Bernardino, at mula po kay Ma'am Mayen Damian, good morning Miss Elat Canchon at Maunlad na Pilipino. Thank you so much po sa inyong lahat. Parang ang dami po natin dito na magkakasama sa program. And for this morning, atin pong tunghayan ang kwento ng mag-asawang Rolando Esther Mintak, ang mga may-ari po ng 6 Mintak Farm sa Maria Aurora sa Aurora, at sa mga nakatunghay po ng unang bahagi ng kanilang kwento
ay muli po natin itong balikan. At syempre, abangan po yan maya-maya lamang. Patuloy po tayo tunghayan natin ngayong umagang editorial ni Ka John Enriquez, maging Regions on the Go, kasama po ang ating mga farmcasters. Yan. Shoutout po sa ating mga regional information officers at lahat po ng mga PIOs din po natin. Hello po sa inyo. But most of all, sa ating mga kapwa farmcasters po, thank you so much po for bringing ROTG or Regions on the Go to life every Saturday. Abangan po yun maya-maya lamang. Gayon din ang Agri-History at Farmtastic Pinoy. Kasama po natin ang ating ka-agri na si Marie Vergara. Gayon din ang Unlad Komunidad. Naku, Diyos ko po. Second to the last pa lang po ito. Katuwang po natin dyan ang DAP or ang Philippine Rural Development Project. And of course, ang ating Agri-Trivia segment. Mula po nang ipinakiusap po ito or nilambing sa atin mga hepe. Sinikap na po natin itong huwag mawawala sa bawat episode. Ang Batid ba ninyo? E syempre, lingkod po namin yun sa inyo isang oras na itis sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, sa kanyang bahagi tungkol sa 5 taong potato program po na kasunduan sa pagitan ng DA and URC, narito po si Ka John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikalima sa buwan ng Oktubre. At ang mga pag-uusapan natin, ang isang magandang naging programa ng Department of Agriculture. Ito pong Public and Private Partnership. Ilang kakalihim na po ang gumawa niyan at ito po ay naging matagumpay. Ngayon, ang isang maganda po dito, ang isa po sa produkto o tanim, na malawak ng ginagamit dito sa ating bansa ay ang patatas. At ang maganda po dito, mayroong kumpanya na nangangailangan na marami nito. Kaya ang ginagawa nila, sila mismo ang kumukuha na nagbibigay ng mga binhi para ibigay sa mga magsasaka upang itanim ito. Ito po ang tinatawag na contract growing. O yun po. Dito nga po, ang kagawaran ng pagsasaka at ang Gokong Way Group. Gokong Way Group po yan. Malaking kumpanya, Universal Robina Corporation, ay lumagyan na isang 5 taong kasunduan upang magkatuwang na maitatag at patuloy ang pagpatupad ng Sustainable Potato Program para matulungan maitatag ang mapapakinabangang makukuha ng mga binhi, yung kakayanan, pagpapasigla ng mga magsasaka, yung lalong-lalo na mga samahan nito, farmers organization, gano'n. At upang mapalakas ang produksyon sa bukid, mapataas. Ang target po natin palagi sa bukid ngayon ay magtanim. Opo. At kadalasan, mayroon tinatawag na average na ani. Kadalasan ganun po. Pero ngayon, hindi po. Ang target ngayon, kung ang dating ani ko, alimbawa sa palay, ay tatlong metro, gramo, habulin po namin na maging 4 o 5. Ganun po ngayon ang labanan. Dito nga po, ang sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel na itong SPP o yung Sustainable Potato Program ay may bibigyan isang positibong resulta at inaasahan na pakinabang sa mga potato farmer beneficiaries at ng industriya mismo. Dahil ang URC po, ang kumpanyang ito, ay committed na po sila. Talagang sila ay talagang gagawin nila ito upang mapataas ang produksyon sa mga lugar katulad ng Cordilleras, Bukidnon at Davao provinces. Sa pakipagtulungan ng Department of Agriculture, ang United Potato Producers ng Benguet at Mountain Province at iba pang mga farmers association ay kasama po dito. Ang URC po ay meron po mga ginagawa mga snack brands, mga brand po yan, mga snacks, mga potato chips, ganyan. At ito po, minamarket nila, hindi lang sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. Kaya ang kinakailangan nilang supply ng patatas ay talaga marami. Ito nakakatulong naman para maibaba ang presyo pagka nagbibili nila, yung law of supply and demand. Dati po sila na mahagi ng
506 metric tons na high-quality potato seeds. Tingnan niyo po sa mga rehiyon na ito. At dito ay itinanim sa mahigit 202 hectares ng lupa sa ilalim po ng SPP. Yan po yung Sustainable Potato Program. Ng mga naipamahaging mga binhi po ay nakaani po ng 45 metriko tonelada bawat hektarya ng patatas. At ang kabuong estimated production ay 23,000 metric tons. At ito po ay nakapagbigay ng gross income po ng 920 million pesos para sa 14. Tingnan niyo po, 14 na farmer organizations. At simula po nung ito yung isakatuparan, ang programa ay nagpakita po ng kabutihan at lakas na tinatawag na pagsasama ng isang public at private partnership sa pagpapabigay ng positibong resulta para makilabangan ng mga magsasaka. Ang pinakamaganda po dito, sinabi ni DA Secretary na nagbigay pa siya ng karagdagang pondo sa production ng quality planting materials. Ito yung tinatawag sa 2 milyong pirasong Generation 1 na binhi. Nagagamitin pa para sa seed production sa simula na 40 hektarya at pagkatapos ng 3 henerasyon, 3 ani po, dahil sa bawat ani po kumukuha ng binhi dyan, ay may maaari pong sakupin ang 12,000 hektarya ng commercial potato production. Yan po. Ito po ay magbibigay ng magandang pakinabang para sa mga magsasaka, para maglagay dyan ng mga nurseries, mabigyan ng maliit na makinarya, tambakan, imbakan, at mga processing facilities. O yan po. Ang Bureau of Plant Industry ay mandated po na itulungan sila para sa pagpaproseso ng import permits kasama po ang pest and disease surveillance. Hindi po ba maganda yan? Ang tinutulong po kasi hindi lang isang industriya. Meron sabi ko sa inyo, meron sa goma, sa rubber, sa rice, sa potato, sa lahat po ng babanggitin natin. Ngayon po na ito, pagdala natin makabasama mula po sa ibang regiyon para sa ating Regions on the Go. Nagsilbing host region ng DA Mimaropa sa ginanap na FY 2024-2025 Budget Execution Documents o BEDS 123 Preparation Workshop na ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan mula ika-23 hanggang ika-26 na Setyembre na pinangunahan ni Regional Livestock Focal Person na si Dr. Maria Teresa Altayo. Layunin na aktibidad na ito na mailahad ang mga naaprobahang National Expenditure Program para sa National Livestock Program sa taong 2025. Isa ring paraan ng aktibidad na ito upang maikumpara ang nakaraang paggamit ng mga rehiyon sa pondo para sa interbensyon, proyekto at programa sa paggamit naman ng pondo sa kasalukuyang taon. Nagpresenta rin ang National Livestock Program patungkol sa NLP Major Projects and Key Considerations for the Implementation Gathering at DA Central Guidelines for the 2025 BEDS 123 Preparation. Sa mensahe naman ni Undersecretary for Livestock na si Dr. Deogracios Victor Savellano, inilahad niya na ang gawain ito ay kritikal upang magawa ng maayos ang mga programa para sa kapakinabangan ng sektor ng paghahayupan kung kaya mahalaga itong paghahanda ng pondo para sa mga susunod na taon. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng National Livestock Program at dinaluhan rin ng mga livestock focal person, report officer, budget officer at planning officers ng iba't ibang rehiyon mula sa Luzon Cluster at ang Agricultural Training Institute na nagpresenta ng kanya-kanyang BEDS 123 base sa naapробahang FY 2025 NEP. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Auce nag-uulat. Pagsusuri ng Department of Agriculture Western Visayas Organic Agriculture Program sa mga proyektong pang-organiko isinagawa sa Iloilo City. Ang Department of Agriculture Western Visayas ay gumawa ng pagsusuri sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga organic practitioners at mga FCAs. 6 na mga project proposals ang inaharap para sa pagsusuri ng National Organic Agriculture Board o NOAB na ang layunin ay para mabigyan tugon ang mga kakulangan ng mga organikong magsasaka. Para mapanatiling masagana ang produksyon ng mga pagkaing mainam sa kalusugan at mabigyan ng magandang kita ang mga magsasaka, ang DA at NOAB ay siyang nagbigay ng paraang maipatupad ang mga proyektong ito.
Ang Dingdi Farm School Incorporated, Dao Organic Farming Practitioners and Traders Association, Tubungan Vegetable Producers Association, Negros Occidental Organic Farmers and Workers Association, Amaya Village Organic Farmers Association at ang CPSU Kabangkalan Campus ay iniharap ang kanilang plano para sa mga proyekto. Iba't ibang plano ang kanilang gustong ipatupad, kabilang dito ang Soil Amendment Production Facility, Pump and Engine Sets, pagpatayo ng mga nursery facility para sa organic vegetable production, livestock production or breeding facility at organic native chicken production. Ang mga proyektong ito ay sinuri ng mga panelist galing sa Department of Agriculture. Binigyan din ng mga karagdagang kaalaman ang mga pagsangguni ng mga proyektong ito ayon sa mga representante na lumahok galing sa NOAP na siyang nagbigay ng kaalaman tungkol sa operations plan, marketing plan at financial planning. Ang hakbang na ito ay isang paraan upang mapalawak ang mga miyembro ng PGS o Participatory Guarantee System ng Organic Agriculture Program at para din matugunan ang mga kahirapan at problema na hinaharap ng mga organikong magsasaka. Para sa maunlad na Pilipino, Joan Capachete, DA Western Visayas. Sumailalim sa 3 araw na pagsasanay ang isang grupo ng mga kababaihan ng Santa Catalina Negros Oriental sa paggawa ng luya at luyang dilaw na salabat. Ang kababayen ang banikanhon isip ligong ni Barog ug nagkahiusa o kilala na kabilin ay tinuruang gumawa ng salabat. Project 10 sa pamumuno ni DAPRDP 10 Project Director Jose Poloway Pakamalan ang 3 I-Build sub-projects na nagkakahalaga ng humigit kumulang 138.9 million pesos sa City Local Government Unit ng Valencia kamakailan lamang. Pinondohan ng Additional Financing 2 and the European Union, ito ay kinabibilangan ng pagkongkreto ng Mount Nebo Sitio Migtulod Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 117 million pesos at ang pagpapatayo ng warehouse na may multipurpose drying pavement o MPDP sa Sitio Buko, Barangay Banlag na nagkakahalaga ng 10.86 million pesos. Gayon din sa Sitio Tandakol, Barangay Lilingayon na nagkakahalaga ng 10.95 million pesos. Ang FMR ay may kahabaang 7.7 kilometers at makakabenepisyo sa halos 780 kabahayan. Kabilang narito ang 1,200 residente at magsasakang IP na nagtatanim ng goma, kape, mais at tubo. Samantalang ang mga itinayong warehouse na may MPDP ay makakapagserbisyo sa 1,785 kabahayan sa Barangay Lilingayon at 277 kabahayan naman sa Barangay Banlag. Dagdag pa itong makakatulong sa mga magsasaka ng abaka sa rehiyon. Pinasalamatan ni Valencia City Mayor Azucena P. Huervas ang DA at lahat ng mga naging bahagi ng matagumpay na pagkumpleto ng mga proyekto at tiniyak ang patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan para sa pag-unlad ng kanilang syudad. Sa kabuuan, ang lungsod ng Valencia ay ginawaran na ng 4 na I-Build sub-projects. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si Gabriel Andres mula sa Region 10. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan po natin ang agri-history ng National Livestock and Poultry Month. Kasama po natin ang aming focal person po actually para po sa ating NLP, aming napakasipag na si Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na, dito pa rin sa programang Maunlad na Pilipino. Ako si Imari Vergara at nakatutok pa rin kayo rito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tuwing buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ng ating agriculture sector, lalo na ng mga nasa industriya ng paghahayupan, ang National Livestock and Poultry Month. Sa bisa ng Special Order No. 411 na inilabas ng Department of Agriculture o DA noong 2021, idinaraos ang National Livestock and Poultry Month tuwing buwan ng Oktubre bilang pakikiisa ng Pilipinas sa selebrasyon ng World Day for Farmed Animals tuwing October 2. Taunan din nating ipinagdiriwang ang National Livestock and Poultry Month
bilang pagsaludo sa ating animal raisers at iba pang kabahagi sa livestock at poultry subsectors. Matatandaang sa mga nakalipas na taon, humarap ang industriya ng paghahayupan sa maraming pagsubok. Isa na rito ang paglaganap ng COVID-19 pandemic na nakaapekto sa hanap buhay ng maraming animal raisers at manininda. Nariyan din ang iba't ibang animal diseases tulad ng African swine fever, avian influenza at Q fever na kumikitil sa buhay ng maraming hayop at nakapagdudulot ng pagkalugi sa ating mga magsasaka. Dagdag pa ang mga mapanirang epekto ng inflation, international conflicts, agricultural smuggling at iba pa. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, nagpapatuloy ang ating livestock at poultry farmers upang mapunan ang mga pangangailangan para sa mga produktong hayop at upang makamit natin ang isang food secure at matatag na Pilipinas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, nasa 2.26 million metric tons ang kabuuang livestock production sa bansa. Kabilang dito ang mga baka, kalabaw, baboy, kambing at gatas. Nasa 2.76 million metric tons naman ang volume production ng poultry na siyang kinabibilangan ng mga manok, pato at mga itlog nito. Ngayong taon, nakatuon sa temang masaganang paghahayupan tungo sa bagong Pilipinas ang National Livestock and Poultry Month bilang pakikiisa sa muling pagbangon ng livestock at poultry industries sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pangangasiwa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang naturang pagdiriwang ay pinangungunahan ng Department of Agriculture o DA sa pangunguna ng tanggapan ng Undersecretary for Livestock at ng National Livestock Program o NLP, isa sa banner programs ng kagawaran. Ang DA-NLP ay isang grupo ng mga tanggapan ng DA na tumutugon sa mga pangangailangan ng sektor ng paghahayupan sa bansa. Binubuo ito ng Bureau of Animal Industry, National Dairy Authority, National Meat Inspection Service, Philippine Carabao Center, at Agricultural Training Institute. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. Para sa iba pang impormasyong pang-agrikultura, i-like at i-follow rin ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Ayan po ang ating Agri-History para sa linggong ito. Kayo po'y nakatutok pa din dito sa MNP. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para nga po sa unang bahagi ng ating panayam tungkol sa Integrated Diversified Organic Farming System, ay kasama po natin ang mga may-ari ng 6 Mintak Farm na matatagpuan sa Maria Aurora sa Aurora. Hello po sa mga taga Maria Aurora. Diyan po sa Aurora. Welcome po sa MNP, Mr. Rolando and Esther Mintak. Ayun nga po, no? So sa unang bahagi ng ating usapan, ipakilala naman po natin ang ating farm. Kami po ay mag-asawang Rolando Mintak at Esther Alanes. So nandito nga tayo ngayon sa Purok 3, Barangay Ramada, Maria Aurora. At dito tayo ngayon mismo sa 6 Mintak Farm. Kung saan ay nagpa-practice kami ng
Integrated Diversified Organic Farming System. Ano naman po yung inspirasyon? Bakit po kaya ito yung pangalan ng ating farm? Kaya po, 6 yung anak namin. Kaya 6 mintak. Kwentuhan niyo naman po kami sa bahaging ito, paano po tayo nagsimula? Ito po dati kasi, hindi mintak farm lang ito. Ever since na nung binata pa ako, na-start na itong farm na ito, 1 hectare. Nung mag-asawa na po kami, nabili namin yung katabi. So, nagkaroon kami ng additional 1 hectare, so 2 hectares na po to. So, that was 1980s. 85. So, 85 namin nabili yung isa. Yun. So, doon kami nag-start na i-improve itong farm. Na-inspired kami dahil doon sa Batangas, Laguna, na 1 hectares is equivalent to 3 production. Yung meron pa, yung bang, meron siyang niyog, meron siyang kalamansi, meron siyang vegetable. So, hindi lang isang tanim o isang produkto ang doon po kami na-inspired talaga. Nung una po kasi, dating niyog pa lang. Then, na-inspired kami sa introduction ng Batangas na citrus. Tinamnan namin ito ng citrus, yung orange, na 350 kapuno ito. So, that time po kasi yung Batangas nagpo-produce ng mga seedlings. So, ang klima kasi dito at saka sa Batangas, almost the same. Kaya dito sila nag-introduce nung panahon na yon na kabing-kabi ang dalanghita. So, narahuyo po naman kami na nagtanim. At ito po ay nagsimulang tinulungan kami ng Department of Agriculture ng DA na gawing model farm pa nung araw. So, nagtanim ako ng ubi, nagtanim ako ng nyog, citrus at luya at kaunting mga gulay. Yun po. So, naging model farm naman ito at na-inspire yung mga technician na alagaan kami. So, sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno ng Department of Agriculture ay nakakasurvive kami. Although, hindi masyadong malaki yung kita, pero nadidevelop na unti-unti itong farm. Nitong naglaho po yung citrus kasi, nagbago na po yung plano pero nandun pa rin yung hindi na po 1:3, 1:6 na ngayon. 1 hectares is equivalent to 6 hectares. Yun ang target po namin. Kaya mayroon kaming tanim na niyog, may tanim akong kalamansi, may tanim akong saging, may pisman sa loob, may mga fruit trees, at mayroon kaming mga livestock. Niyog, malunggay, livestock, then fish pan, prutas, at mga gulay. Paano naman po kaya yung naging arrangement natin for our IDOFS setup? By means ng iniayos po yung tanim. So dati ang tanim niya na nyug ay kalat-kalat lang yung traditional. Ang ginawa ko po inline sila. So hindi ko na sinunod yung dating paraan ng pagtatanim ng nyug na common dito sa Aurora, yung 9x9 or 10x10. Ang ginawa ko, nilayuan ko yung pagitan, pero nilapitan ko yung row nila, yung kanila, line nila. Yun pong nakapaloob dyan na fish pan namin. Although it's not commercial, pero yun ay pang pamilya na namin. So hindi ka nabibili. Plus yung mga livestock po namin. So, iyon po ay sa ngayon, nung kami ay naging inalagaan kami ng Department of Agriculture na inilaban ito sa Integrated Diversified Organic Farming System, champion po kami ng probinsya ng Aurora. So, doon po kami na-inspired na yung mga suporta ng gobyerno na doon ko napagtanto na hindi pala kaya ng isa ng pamilya lang
na mag-improve without the technical support of the Department of Agriculture. So, sa pamamagitan po ng DA, in-encourage po kaming mag-practice ng organic farming. Sa pamamagitan po ng kanilang mga assistants at sa kagustuhan na rin po namin dahil napakamahal po ng mga chemicals. At since family consumption po ito karamihan, so mas minabuti naming maging organic practitioner kami para anytime, gabi na po kasi kami pag namimitas kami ng gulay, safe po. Hindi kami nag-aalala sa ano. Yun pong pagpuproduce ng organic soil, so yun ang pinagtatamnan po namin. At hindi po kami masyado o paminsan-minsan lang po kaming gumagamit ng chemical pag kinakailangan lang. So, ang kwan po ay dito lang sa mga orchids pag Orchids po minsan. karamihan. Pero po, hindi po kami nagamit. Yung mga kinakain po namin, hindi po. Binabayaan namin na may uod, pero minamanage po namin na pinapatay na lang po, tinatanggal, ganun po. So, sa pamamagitan po ng yung mga damo, yung tae ng kambing, yung lahat po, ang dami po kasing mga dahon ng malunggay, dahon ng mga pruta, yung mga punong kahoy, at yung mga pinagmaweran po, yun yung nilalagay. Pinagkamasan, damo. Actually nga po, mayroon na po akong ginawang rectangle na concrete para doon namin ilalagak lahat yung raw materials, yung tulad ng dahon, yung mga nabubulok. Diyan po, makikita po natin dyan sa ano. So, yung pagka-integrated po niya, hindi po kami nagre-rely lang sa isa, hindi katulad ng ordinary farmer na kung nyug yung tanim, nyug lang. So, integrated yung tanim ko para hindi man malaking masyado yung nakikita ko sa nyug, may mga alternative po akong kinikita na inaani. So sa ano po naman sa pag-organic po naman, mas less yung cost of production ko kung hindi ako gagamit ng mga chemicals. Sige po, ituloy na lang po nating ikwento, sir, yung mga assistance natin coming from the Department of Agriculture. Yung technical po, yung know-how. Yon, unang-una po yon. Then, nung nagsimula kami nagpractice ng organic farming, nandyan po yung mga UV plastic, buto, mga binhi, at yung pamamaraan po nung pagtatanim. So, nandun po lahat, saka yung binhi ng palay, lahat po na intervention ay halos nakukuha namin, lalo't higit kung ang isang farmer pala ay magpa-practice ng organic farming. Sari-sari po ako sa livestock, naatinan ko na po lahat. Po ina-attend. Level 1, level 2 na po ako sa goat management. So may kanya-kanya po silang assignment kasi. So since iba't ibang farming system ang nandito sa farm, so ini-assign ko yung isa doon sa fish pond, ini-assign ko yung iba doon sa vegetable, ini-assign ko yung iba doon sa livestock. Ayan, siguro po hanggang dito po muna tayo. Tutuloy natin sa mga kasunod na episode ang ating panayam. Muli po, para sa bahaging ito, nakasama po natin sila Ginoong Rolando at Ma'am Esther Mintak, ang mag-asawang may-ari kasama po ng kanilang 6 na anak ng 6 Mintak Farm sa Maria Aurora sa Aurora. Maraming salamat po. Magbabalik ang MNP makalipas ang ilang paalala. Uy! Akayin mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha.
Maging maingat pag natatakot ang aso para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Wag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino. Ayan nga po, no? So sa ating kasunod na bahagi, narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Dito po ay kasama natin si Ma'am Denise Benosa, ang unit head po ng Info-A sa Mimaropa. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Cesar Fabic ukol sa Cocoa Sugar Product Development Training ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Candelaria, Quezon. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Noong August 8, 2024 ay formal na i-turn over ang Odjongan Cocoa Sugar Processing sa Organic Farmers, Producers and Processors Association o ORFASO. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ayon kay Cesar Fabic, Board of Director ng ORFASO, malaking tulong ang pagsasanay sa product development para sa matagumpay na pagsisimula ng operasyon ng kanilang bagong processing facility. Sa kasanayan pong ito ay marami pa akong natutunan patungkol sa pagluluto ng cocoa sugar na dati-dati namin ginagawa ay parang mayroon po kami mga ibang pagkakamali. Subalit sa ngayon po ay may mga karagdagang kaalaman na amin pong at sikretong natutunan o kung paano po namin ay sagawa ng saayos ang pagluluto at gagawa ng iba pang byproducts ng cocoa byproducts, finished products po. Sa loob po ng 5 taon na makapagsimula po kami sa amin pong organisasyon, sa amin pong pagninegosyo, nais po namin makatulong sa amin pong komunidad doon po sa mga tao na nangailangan ng trabaho upang magkaroon sila ng mga hanap buhay at makatulong sa kanilang mga pangailangan sa ganitong gawain. Labis po ang pasasalamat po namin sa pagkakataong binigay kami ng pagkakataon ng Department of Agriculture at ang PRDP National na funded po ng World Bank na pinagkaluban kami ng building processing house at mga kagamitan dito upang aming magamit sa aming pagsisimula sa aming pong gagawing proyekto sa aming pong asosasyon. Ang Odjongan Cocoa Sugar Processing ay isa lang sa maraming interbensyon ng DAPRDP.
Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Maraming salamat po, Ma'am Denise, at ang mga inhandang bahagi ng ating UK team. And also, of course, the whole of our DAPRDP. Abangan lamang, tutok po sa ating Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating siguro po na wala kaming mintis dito dahil hindi po nauubusan ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoys. At para po sa umagang ito, tungkol po ito sa kwento ni Armida Sario Mamuntos. Kasama muli natin dito si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ito muli ang inyong segment host na si Marie Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys dito pa rin sa programang Maunlad na Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Livestock and Poultry Month ngayong Oktubre, hatid ng Farmtastic Pinoys ang mga kwento ng tagumpay sa industriya ng paghahayupan sa Pilipinas. Isa ang pagkakambingan sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga nasa kanayunan, lalo't umuusbong na rin ang merkado para sa karne, gatas at iba pang produktong kambing. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, nasa 70,087 metric tons ang kabuuang produksyon ng kambing sa Pilipinas. Halos 10% nito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang lalawigan ng Aurora sa Central Luzon Region ay nakapagtala ng mahigit 193 metric tons na produksyon ng kambing. Sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan, parami na ng parami sa mga taga-Aurora ang nahihikayat ng pasukin ang pagkakambing. Isa na rito si Armida Sario Mamuntos. Tubong Dipakulaw, Aurora, si Armida Mamuntos, isang commerce graduate mula sa Wesleyan University, Philippines. Mayroon siyang 4 na ektaryang lupain na hitik sa palay, niyog, saging at maging mga alagang hayop. Nagka-interes si Army sa pagkakambing nang makatanggap siya ng kapital mula sa kanyang kapatid. Sa kanyang pagsasaliksik, napag-alaman ni Army na mababa lamang ang kinakailangang kapital sa pagkakambing. Ngunit napakalaki naman ng kita. 1 ektarya ng kanyang farm ang inilaan niya para sa pabahay ng kanyang mga kambing. 2 ektarya naman ang kanyang ginagamit bilang pastulan, habang ang natitirang bahagi ng farm ay tinamnan niya ng mga pananim at damong pamakain. Upang matiyak na magtatagumpay ang kanyang kambingan, dumadalo siya sa mga training na inoorganisa ng Aurora Provincial Veterinary Office, isang inisyatibang sinusuportahan ng Department of Agriculture National Livestock Program o DANLP. Natututunan niya rito ang tamang pamamaraan ng pag-aalaga ng kambing at pagpapatubo ng forages. Dahil dito, mula sa 9 na kambing, mayroon na siya ngayong 32 heads nito. Ipinagbibili niya ang mga alagang kambing sa halagang 5,000 piso pataas. Hinihikayat ko pong mag-alaga kayo ng kambing dahil ito po ay malaki ang may tutulong sa ating pangkabuhayan. Dito po sa pag-alaga ng kambing, maliit ang puhunan, less gastos po, malaki ang kita. Nandiyan naman po ang DA at provincial government na nakaalalay sa ating paghahayupan. Dahil sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon bilang babaeng magkakambing, hinirang si Army bilang kauna-unahang Eva sa larangan ng pagkakambingan ng panlalawigang pamahalaan ng Aurora nitong 2024.
Patuloy naman si Army sa pakikipagtulungan sa DA at sa lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng industriya ng pagkakambingan sa lalawigan ng Aurora. Nagpapasalamat po ako sa Department of Agriculture, Provincial Government of Aurora, tsaka po ng local government ng Dipakulaw sa kanila pong suporta sa aming mga kababaihan. Sana po maglaan po ng pondo at mga programa para po mapaunlad ang pangkabuhayang agrikultura dito sa ating lalawigan. Yan si Armida Sario Mamuntos, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you so much, Imari. At ayan po ang Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Siyempre po, hindi papahuli ang ating agri-trivia segment na Batid ba ninyo? Ayan. Batid ba ninyo? Ang kawayan po isang solusyon sa nagbabagong klima at panahon. Ang kawayan ay tinuturing na isang mahalagang commodity dahil bukod sa dami ng pinagagamitan nito at mataas na export value, isa rin itong climate resilient crop na kaya makibagay sa pabago-bagong klima. Isa sa pangunahing katangian ng kawayan o bamboo ay ang mabilis sa paglaki nito na nagbibigay daan upang madaling makabawi mula sa mga epekto ng natural na kalamidad tulad po ng bagyo o baha. Bukod dito, ang kawayan ay may kakayahang sumipsip ng carbon dioxide mula sa atmosfera na nakatutulong sa pagbabawas ng greenhouse gases na nagsasanhi ng climate change. Kaya makipagsabayan ang kawayan sa iba't ibang uri ng klima mula sa mga tropical na rehiyon hanggang sa mas malalamig na lugar. Kaya rin ito makipagtagisan sa matinding init at tagtuyot, pati na rin sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagbuo ng isang matatag na kapaligiran at pangkabuhayan na handa sa mga hamon ng hinaharap, mahalaga ang pagtatanim ng kawayan lalo na sa bansang Pilipinas na nanganganib sa epekto ng nagbabagong klima. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. At syempre sa bahaging ito ay nais po namin pasalamat. At bago lamang po yan ay babahagi po natin sa inyo ang ilan po sa mga pagdiriwang na atin pong kumbaga nakikiisa po ang Department of Agriculture. Una na nga po dyan, ang Elderly Filipino Week. Actually, nag-start na po ito noong October 1. Magtatagal hanggang ikapito ng Oktubre. Ito po yung ating Senior Citizens Building the Nation, Inspiring Generations. Muli mga ka-agri, ito po ang ating Elderly Filipino Week. Siguro po hindi po lingid sa ating kaalaman na ang pagpupugay natin sa mga seniors natin, lalo na po sa mga kabahagi namin sa sektor ng agrikultura. And of course, ang atin pong mga nalalapit pang mga pagdiriwang, kasama po dyan ng for the month of October, meron po tayong National Cooperative Month, ang ating commemoration ng IPRA, and of course, ang ating Indigenous Peoples Month, ang ating din pong National Statistics Month. Yan po, no? Ano pa ba? As darating pong October 16, abangan pa po yung ating mga features. Kaugnay ng mga gawain ito. October 16 naman po, ang ating World Food Day. And of course po, no? Marami pa tayong abangan. Napakadami pong activities na tayo po at talagang may mga bahagi at mga maibabahagi pa sa inyo. So, abangan po natin yan. Muli, thank you so much po. It has been a great joy na kayo po'y mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP, isang programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan? Kung ngayon narito ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 13, Talata 10. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Thank you po, Kajan. At mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po'y may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City,
at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na talaga pong sobrang tiyaga pagdating po sa pag-aasikaso ng bawat episode na hatid namin sa inyo. Katuwang po sila ay seamless po yung ating every episode na naihatid sa inyo. Maraming salamat po. And of course, sa inyo po, syempre, yan po, no? Aming alay po ang aming mga enerhiya, mga talino, puso, yan, yung ating lakas. Yan. And of course, lahat naman ng ito ay china-channel lang natin bilang mga facilitators. So, ultimately, thank you, Lord, sa lakas, talino, diskarte para po sa episode na ito. Thank you so much po. Magbabalik ang Maunlad na Pilipino sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Siyempre po, katuwang po namin ang ating mga kaagri na sina Ka John Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz, at ang ating pong mga masasipag na mga binibinit ginoo ng ating Agriculture and Fisheries Information Division. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Ella Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.